guys, a day in my life as an off-duty manager living here in Baguio. So today, balak ko nga i-surprise yung kapatid Grabe, ko. Sobrang busy ko na nga kasi sa work and hindi ko alam na nag-OJT na pala yung kapatid ko. Siguro nasa around 1 month na nasira yung phone niya. Yes, na-green screen kasi talaga yung iPhone 13 Pro niya. Ewan ko ba doon, hindi pa niya talaga pinapa-repair yun. Kaya ang medium of communication niya na lang talaga ng is laptop. Yes, outside Baguio pa kasi yung OJT niya. Kaya talagang hirap siya talagang i-contact ngayon. And imagine, nag-OJT ka, wala kang pang documentation. And pang contact ba, samahan mo sa buhay. Buti na lang itong bunso namin, may contact siya doon. Sa friend niya nakasama ngayon ng kapatid ko dun sa boarding house niya. Namin siya na contact and sabi niya nga dyan, kailangan niya ng phone, punta kayo. Pagbibit siya kasi sila ng friends niya, wala siyang pang picture and all. Tapos sabi niya magdala pa daw kayo ng pagkain. Wow, sana all, may supply here. Anyways, nakarating na nga kami dito sa kung saan kami magpaprepare. Dumiretso na nga kami dito kasi hinahabol talaga namin kasi yung oras. Kasi nga di ba malayo-layo pa talaga yung bibiyahin namin after namin ipa-repair yung cellphone. Actually, kung naghanap nga rin kayo ng pwede yung pag-prepare ng mga cellphone nyo like green screen, may recommend ko dito sa may Cedar Peak, dun sa Monster God. Search lang din talaga namin yan siya sa Facebook. Hindi ko alam kung gaano ba katagal na hindi ako nakapunta sa lugar na to. Kasi girl, nawawala talaga yung atin yung pupunta ba naman siya sa second floor. Nadaanan na nga lang nila sa baba kung saan talaga yung pupuntahan nila. Wait lang. Ah, hindi. Dito kasi talaga yung dapat. Dito yata yun. Bago ba tayo? Ba't ako hindi? Ewan ko, akala ko may... Oh, siya, tama ng away. Anyways, dito na nga pala yun. And ganyan yung nangyari sa cellphone ng kapatid ko. Like, talagang green lang yung nakikita mo. Gumagana pa nga yan siya mga auntie ko, pero talagang yung screen niya, wala ka na makikita. Punong-puno pa nga yung stall nila, kaya talagang parang wala pa kaming chance pumunta. Nagmamadali na nga tayo, kaya, sige, siksik ka ate. So, dito nga mga auntie ko, nagre-repair sila ng mga cellphone. Pero yung store talaga nila is nag-offer talaga sila ng mga refurbished pala na cellphone. Okay, yung mga second hand ba. So, ayun mga auntie ko, naghintay na lang talaga muna kami kasi ang dami talaga nilang mga customer. And finally, nakausap ko na nga yung mismong nagre-repair sa kanila. And yes, mga sa case ng phone ng ading ko is nasa around 3,500 yung binayaran ko. Pero girl, matalino yung ate nyo. Actually, plinano ko naman na talaga to. Ipaayos yung cellphone ng kapatid ko. Pero naisip ko, magsulisit kaya ako sa mama at mga ate ko. And girl, yes, nakasulisit ako ng 2,500 so 1,000 na lang yung abonuhan natin. Iniwan na nga muna namin yung cellphone kasi nga marami silang ginagawa. And since mahina talaga yung signal sa loob, ayan, magka-cash payment na lang muna tayo ngayon. And nakala namin mahintay namin siya ng 20 minutes or 15 minutes lang siya pero hindi pala kayang tapusin. Kaya naghanap muna kami ng kakainan namin around the building. After nga namin kumain, ayan, bumili muna kami ng mga prutas kasi sabi nga ng kapatid ko, gusto daw niya ng pagkain. Syempre, healthy na ang patala natin. And after that, kinuha na nga namin yung cellphone and dumiretso na kami sa papunta doon sa kanila kasi nga halos nasa 1 hour din yung bibiyahin namin. Kasi medyo malayo-layo siya sa Baguio. Actually, ang alam ng kapatid ko na reason kung bakit kami pupunta doon, ibibigay namin yung iPhone XR ni mama na hinihiram niya kasi nga sabi niya, kailangan daw niya ng pang documentation, kinabukasan ng pang picture, kaya talagang yun yung reason. And sabi namin, nagagala lang kami, didiretso lang kami sa inyo, i-check namin, baka nagdodroga na kayo. Anyways, kidding aside, malapit na nga tayo sa kanila. And dito nga lang pala yan sa Sablan, ayan. Pagkalabas mo nga lang yan siya sa Baguio. And ito na nga yung boarding house nila. In fairness dito, grabe, ang ganda ng view. Gusto kong tumira sa ganitong klaseng view. Yung malayo sa mga bahay-bahay, yung makikita mo pa rin around, yung nature. Like, nakaka-refresh lang kasi talaga siya. Anyways, nagtuturuan pa nga kami ng kapatid ko kung sinong unang papasok. Bilang siya naman talaga yung nakapunta na dito, nagdadala ng mga pera ng mga baon. Dapat siyang kumatok, no? Yak, ang pangit mo. Actually, wala kami masyadong ginawa dito kasi in the first place, ang pake lang talaga namin is ibigay yung cellphone ng kapatid ko. Na-curious nga din ako kaya inikot ko muna yung kwarto nila and ang gulo ha. Charot lang. Anyways, last week na yata din nila dito na magstay. Kaya buti na lang at nakabisita pa actually, ako. Hindi namin alam kung paano namin ibibigay yung cellphone. And this is how it went. Like, very spontaneous na lang yung nangyari dito. Ay! Tignan mo sa ko. Wow! And this time, tuwang-tuwa nga siya. And nakikita na nga din niya sa mga friend niya. Thank you! Pansin ka kasi. Anyways, syempre masaya din ako kasi bilang ate, syempre in a small way na kaya mong gawin para sa mga and as much as kaya naman natin, why not, diba? Anyway, so nakaabot pa kayo dito sa dulo ng vlog ko. Thank you so much. See you on my next vlog. Bye!